Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon sa amplifier ng brand, kung papansin ninyo, Concert, ayan, na model ay AB-302. So itong amplifier na to mga boss, base sa customer, na stock daw. Ngayon, sinubukan na paanda rin. So yun na nga, nagpa-power on naman, kaso ang problema, wala daw sound. So yun bali ang problema nitong amplifier. Bale, na-try ko na tong amplifier na to mga boss, nasubukan ko na. Meron naman sounds kaso sobrang hina. Kahit na naka full volume na tong kanyang main volume, mahina pa rin yung tunog. So yun ang nakita kong problema dito sa amplifier. Ngayon mga boss, bago natin na usein tong amplifier, so itatry ko na muna para kahit papano makita nyo talaga ang problema nitong amplifier. So i-set up ko lang mga boss, lagyan ko lang ng speaker at ng signal para matesting na muna natin. So ayan, kung titignan nyo, bale na setup ko na tong amplifier. Bale meron na tayong speaker na pan-testing dito. So isa lang yung available natin na speaker, ayan, connected na dito sa amplifier. Bale na-connect yung speaker wire dito sa right channel. So mamaya ililipat na lang natin yan sa left. Tapos ito yung jack, ayan, connected sa BCD. Ito naman yung gagamitin natin ng pang signal. So nakakonect yung ating jack sa BCD, dapat itong selector nakatapat din yan dito sa BCD. So saksak ko lang mga boss, ayan, para matry na natin. So napansin nyo, nag-on na tong amplifier. Ngayon play tayo ng music. Ayan mga boss, so naka-play na tong ating music. So volume na lang natin. Ayan, naka full volume na yung ating cellphone. So naka-off pa yung volume nitong main amplifier, ayan. So loudness natin, pansinin nyo. So papansinin nyo mga boss, meron namang sounds tong amplifier, kaya lang sobrang hina. So naka full volume na yung ating cellphone, pati na rin yung amplifier, pero mahina pa rin yung tunog nitong amplifier. Ayan mga boss, kung papansinin nyo, naka full volume na yung ating cellphone. Ngayon mga boss, try naman natin nilipat tong speaker wire dito sa left channel. So ganun din, mahina rin mga boss tong left channel. Halos walang pinagkaiba. So left and right, ganun yung tunog, sobrang hina yung tunog. Pero ganun pa man, ipapakita ko sa inyo para makita nyo talaga ang problema nitong amplifier. So i-cut ko lang muna tong video mo boss, lagay ko lang tong speaker wire. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nailagay ko na yung speaker wire dito sa left channel. Papansinin nyo, meron din tunog kaso mahina. Ayan, naka full volume na yung main volume, mahina pa rin yung tunog. So yan bale yung problema nitong amplifier mga boss, meron naman tunog kaso left and right mahina kahit na naka full volume na yung main volume. Ayan. So kanina nakalagay yung ating speaker wire dito sa right channel, ngayon naman sa left. So talagang pinakita ko sa inyo para makita nyo talagang problema. Ngayon mga boss, ano na gagawin natin? Ngayon nakita nyo na yung problema nitong amplifier. So bubuksan na natin to para yun na nga matya kung ano posibleng problema. So buksan ko lang. So yan, kung papansin niyo, bale nabuksan ko na tong amplifier. Kung papansin niyo, sobrang dumi rin ito. Ayan. So gagawin natin mga boss, bago tayo mag-troubleshooting dito, so lilinisin na muna natin para kahit paano malinis na. So linisin ko lang. Ayan, kung papansin niyo, bale tapos ko nang malinis tong amplifier. Ngayon mga boss, so nang gagawin natin dito para matrace natin kung anong problema nitong amplifier. So napansin nyo, tumunog naman tong amplifier. Yun nga lang, mahina. So ibig sabihin yan mga boss, itong kanyang relay, matic, nagsiswitch on yan. So ibig sabihin kapag nagsiswitch on yung relay, ibig sabihin okay yung amplifier. Ngayon alamin natin kung saan ba yung problema, kung dito pa sa main amplifier, dyan sa board na yan, or dito sa kanyang tone control board. So malalaman natin yan, ganito lang yung paraan dyan. So lagyan lang natin ng speaker tong amplifier. So itap ko lang. Ayan. Mas maganda sana mga boss kung dalawa yung gamit natin na speaker na pang testing para madali na. So isa lang kasi yung available natin na speaker ngayon dito, kaya lilipat na lang natin mamaya after natin ma-test tong right channel. So after natin may tap yung speaker dito sa amplifier, so gagawin lang natin,
power on natin tong amplifier. So saksak ko lang. Kung papansin niyo, ayan, nag-on na tong amplifier, umikot na tong kanyang fan. Ayan. Ngayon, sunod na gagawin natin para matrace natin yung problema, kung nasa main amplifier ba yung problema or dito sa tong control board. So ganito lang yan. Papansinin nyo yung wire na yan, yung hawak ko. Galing yan dito sa tong control board. So bubunutin lang natin yan mga boss. Hiyang natin. Ayan. So after natin mahang yung wire na yan dito sa main board. So itong socket na yan, meron tatlong terminal dyan. So ipapakita ko sa inyo. Ayusin ko lang yung camera natin para makita nyo. Ayan mga boss, so ito yung sinasabi kong tatlong terminal dito sa socket. Ayan, so yung gitna dyan, ground yan, yung magkabilaan, yan naman yung kanyang left and right input nitong main amplifier. So gamit tong hawak natin na tweezer na metal, bali itong speaker mga boss, nakakonect dapat yan dito sa amplifier. Alisin ko lang yung tornilyo. Ngayon, kakapain natin yung dalawang terminal nito socket na yan, magkabilaan. Ayan mga boss, so dito pa lang, meron na tayong naririnig na audio. Ayan, kung naririnig nyo mga boss. So, ibig sabihin, okay itong amplifier nitong kanyang right channel. Ngayon, dito naman sa kabila, wala yan kasi nga, isa lang yung speaker na nakalagay dito sa amplifier. Ngayon, gagawin natin para matest naman yung kabila. So, ililipat natin yung speaker dito sa left channel. So lipat mo lang, kaya mas maganda sana dito, sinasabi ko nga, dalawa yung speaker natin na pang testing para hindi na tayo palipat-lipat pa dito sa speaker wire. So after natin matest tong right channel, so ilipat naman natin yung speaker wire dito sa left channel. So itong left channel naman yung titest natin, tignan natin kung okay ba yung kanyang left channel. So yung right channel mga boss, masasabi na natin good tong kanyang right channel kasi nga meron tayong audio na narinig. Ngayon, tignan natin tong kanyang left channel. Once na meron din tayong narinig na audio dito mga boss, dito sa left channel, ibig sabihin okay talaga tong amplifier. Ayan, kung naririnig nyo mga boss, meron din tayong naririnig na audio. Ayan. So, ibig sabihin tong main amplifier, buto. So, wala sa main amplifier ang problema nitong amplifier na to kung bakit mahina yung tunog. So, dyan pa lang malalaman na natin na wala dito sa main amplifier ang problema. Ngayon mga boss, ngayon alam na natin na wala sa main amplifier ang problema. So, matik, nasa tong control ang problema nitong amplifier na to. Ngayon, yun ang susunod na i-check natin ngayon mga boss, tong kanyang tone control. So, unang gagawin natin dito, itong kanyang volume, pwedeng yan yung nagiging dahilan kung bakit mahina. Pwede rin itong mga ibang potentiometer control. So, yan yung i-check natin mga boss. Ngayon mga boss, sunod na gagawin natin. So, babaklasin natin itong kanyang tong control board. So, tatanggalin na muna natin yung kanyang mga knob para yun na nga, may labas natin itong kanyang tong control board. So, medyo maigpit ito mga boss. So, tanggalin ko lang. Kung titignan nyo, ayan, bale na ilabas na natin yung tong control board. Papansinin nyo, nalinis ko na rin, ayan. So, sunod na gagawin natin ngayon, itong kanyang main volume. Papansinin nyo, ito yung kanyang main volume. So, susubukan na muna natin palitan yan. So, tanggalin ko lang. So, ayan, bale natanggal ko na tong main volume nitong kanyang tong control. So, kuha lang kong pamalit. Ayan mga boss, so ito yung bagong potentiometer control na volume. So, same value lang, 50K. Ayan, so ilagay ko lang. Ngayon mga boss, after natin mapalitan tong volume control, ayan, bale na ilagay na natin yung bago. So, babalik natin yung mga socket wire na yan
para yun na nga matry natin tong amplifier. Tignan natin kung lalakas ba after natin magpalit nitong main volume control. Ayan mga boss, buuin ko lang. Balik ko lang yung mga socket wire. So hindi na muna natin ipipix mga boss, hindi na muna natin totornilyin tong kanyang tong control. Pwede naman natin i-test yan kahit ganyan lang. Ayan. Ngayon mga boss, sit-up na rin natin tong jack. Ayan, para matry na natin tong amplifier. So itong selector nakaset na yan sa BCD. So dapat mag-input tayo dito sa likod ay BCD. Ayan. Sa mga baguhan dyan, once na nag-input kayo sa BCD, dapat itong selector nakaset din yan sa BCD. Bali ito yung selector. Ayan, nakaset na yan sa BCD mga boss. Once na hindi nakaset yan sa BCD, kahit na okay yung amplifier, walang sounds na lalabas. Sa mga baguhan dyan na hindi pa kabisado sa mga amplifier. Ngayon, nakasetup na lahat yan mga boss. So, try na lang natin. Nakaset na sa BCD itong selector. So, itong volume off na muna natin. Ayan, nakatap na rin yung speaker sa left channel. Bali, nakatap tong speaker. So, play na lang tayo ng music. Pakinggan natin kung lumakas ba yung tunog nitong amplifier. Ayan mga boss, so volume na lang natin. Full volume natin to cellphone. Bali, nasasak na pala tong amplifier. Naka-play na rin yung ating signal. Ayan. So, i-volume na lang natin dito sa amplifier. So, kung naririnig nyo mga boss, ayan, lumakas yung tunog. Ayan, hindi pa naka-full volume yung main volume, pero malakas na yung tunog. So, narinig natin mga boss, lumakas yung tunog. So, meaning, nasa main volume ang problema. Ayan. Ngayon, try naman natin ilipat tong speaker wire dito sa right channel para matesting naman natin tong right channel. So, isa lang kasi yung available natin na speaker pang test ngayon mga boss, kaya palipat-lipat na muna tayo dito sa speaker. Ngayon, try naman natin tong right channel. Tignan natin kung ganun din, kung lumakas ba. Ayan. So, volume na lang natin tong amplifier. Yan mga boss, narinig natin left and right. So, normal na yung tunog, lumakas na. Ngayon, sunod naman i-check natin ngayon tong kanyang control para sa bass, mid, pati na rin tong treble at balance. So, i-check din natin yan. Tignan natin mga boss kung nagre-response ba tong kanyang bass, treble, mid, balance. So, kailangan din natin check yan. Ayan mga boss, so pakinggan natin kung nagre-response ba tong kanyang bass control. So, isa-isa natin titest yan. Pansinin nyo. So, napansin nyo mga boss, sinop ko tong bass control, pero malakas pa rin yung bass nitong ating speaker. Ngayon, buksan natin. So, napansin nyo, walang pinagkaiba. Sara natin. Sa madaling salita mga boss, tong kanyang bass control, hindi na nagre-response tong mid. So, ganun din. Walang pagbabago. Itong treble. So, itong treble mga boss, parang nagre-response kaso parang di pa rin ganun kalakas. Itong balance. Ayun. So, base sa pagtest natin mga boss, dito sa kanyang bass control, mid, treble, balance, so hindi na nagre-response. Narinig naman natin mga boss, kahit anong pait natin dito sa bass, mid, treble, pati na rin tong balance, so walang pagbabago dito sa tunog nitong speaker. So, ibig sabihin, yung mga control na yan, meron din problema. So, gagawin natin ngayon mga boss, papalitan na rin natin yan. Ayan yung kanyang mga control. So, 4, bass, mid, treble, balance. So, tatanggalin na rin natin yan para mapalitan. So, sa mga baguhan pala dyan, itong ginawa natin, tandaan nyo yan. So, isang way yan para malaman nyo kung may problema ba yung mga control nyo na bass, treble, mid. So, ganun lang yung gawin nyo mga boss. Patutugin nyo yung amplifier nyo. Tapos, isa-isa nyong piitan tong mga bass, mid, control. Tapos, pakinggan nyo kung may pagbabago ba sa tunog. Ngayon, once na
walang pagbabago mga boss, ibig sabihin may problema na yung mga control. Yung iba kasi mga boss, kala nila porke tumutunog yung amplifier, okay na. Minsan pinipit pa yung control na bass, mid, treble. Ang totoo, hindi nila alam, hindi na pala nagre-response tong mga control. So marami akong alam na ganyan mga boss, lalo na yung mga ibang kong customer. Kala nila porke tumutunog yung amplifier, okay na lahat. Hindi nila alam yung mga control na bass, mid, treble may problema. Hindi na nagre-response. Katulad nito mga boss, lumakas yung tunog nitong amplifier. So pagdating naman sa control na bass, mid, treble, kahit na nung pit natin dyan, hindi natin mapapatino yung tunog nitong amplifier. So yan kasi yung trabaho nitong mga control na yan, na bass, mid, treble, para kahit pa paano gumanda yung tunog nitong amplifier. Tulad yan mga boss, kung hindi na nagre-response yan, kahit anong pit natin dyan, hindi natin ma-set up ng magandang tunog tong ating amplifier. So importante din yan. So yung ibang mga mahilig sa music, lalo na sa mga baguhan mga boss, hindi nila alam yan. Kala nila porke tumutunog, okay na yung amplifier nila. Ang hindi nila alam, may problema. So idagdag ko na rin mga boss, yung mga control na yan na bass, mid, treble. So nakakatulong din yan mga boss para lumakas yung amplifier nyo, lalo na kung gamit yung amplifier ay integrated. So nakakatulong din yan para lumakas yung amplifier. So once na hindi gumagana yan mga boss, may tendency na hihina rin yung tunog ng inyong mga amplifier. So mas better na gumagana dapat yung mga control na yan. Ngayon, kung titignan nyo, bale, tapos na natin mapalitan yung mga control na bass, mid, treble, balance, ayan. Ngayon, after natin mapalitan ng bago, so, itatry natin tong amplifier. So, pansinin nyo yung pinagkaiba mga boss. Unlike kanina, kahit anong pit natin sa mga control na tinanggal natin kanina dyan, so, walang response. Ngayon, pansinin nyo. Ayan mga boss, kung papansinin nyo, bale tapos ko ng mabutong amplifier. Kung napansin nyo pala sa ating video, bale pinalitan ko na rin pala yung mga control dito sa kanyang microphone control kasi meron na rin problema yan. Ngayon, itatry na natin tong amplifier. So, tignan natin kung meron na bang response tong kanyang bass, treble, mid, balance. So, tignan natin. Bale, meron na rin speaker yan. Bale, nakatap na rin tong speaker. Ayan. So, nakatap tong ating speaker dito sa right channel. Bale, naka-input naman tayo sa BCD. So, try na natin mga boss para matapos na tong ating video. Ayan, power on. Napansin nyo, nag-power on na tong amplifier. Ayan. So, nakaset na yung selector sa BCD. So, play na lang tayo ng music. Volume. Ayan mga boss, so volume na lang natin. Ngayon mga boss, try natin. So, i-adjust natin tong kanyang bass, mid, treble, pati na rin tong balance. So, pansinin natin kung meron bang response. So, unahin natin tong treble.
Yun mga boss, kung narinig nyo, so meron ng response tong control na bass, mid, treble, pati na rin tong balance. So hindi lang masyadong rinig pero malaki yung adjustment. Lalo na kung actual yung marinig mga boss. Ngayon, try naman natin itong kabila. So ilipat natin itong positive wire dito sa left channel. So ito naman yung testing natin. So pakinggan din natin mga boss kung pagdating sa left channel may adjustment din tong kanyang bass, mid, treble. So pakinggan natin mga boss. Battle mode activated. Yun mga boss, narinig natin. So left and right nitong amplifier. So meron ng response tong kanyang control na bass, mid, treble, pati na rin yung balance. So yung microphone, hindi na natin itetest yan. Panigurado, okay na rin naman yan. Bale, ito yung mga pinalitan natin. Bale, yung main volume mga boss, yun talaga yung naging daylan kung bakit umina yung tunog nitong amplifier. Yung mga ibang control, pinalitan na lang din natin kasi nga meron na rin problema. So, okay na to mga boss. Ganun lang yung pag-troubleshoot kung saan ba yung problema. Basta gawin nyo lang yung ginawa natin. Ayan yung socket na tinanggal natin kanina, yung input. So, dahil okay na to mga boss, bale, sasara ko na lang to. Sana sa mga baguhan dyan, kahit papano, meron kayong natutunan dito sa ating video kung paano ayusin yung ganitong problema sa mga integrated amplifier. So kung meron man kayo natutunan, huwag nyo naman sanang kalimutan i-like, share tong ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang dito na lang mga boss, maraming salamat.